Magandang araw mga kaidoks at welcome pong muli sa ating channel. Mainit na usapin ngayon sa Korte Suprema ang tungkol sa motion to intervene na isinampa ng Liga ng mga Barangay at ilang incumbent barangay officials. Pero matindi ang naging pagtutol dito ni Attorney Romulo Macalintal, isa sa pangunahing petitioner laban sa RA 12232 o ang batas na nagpapaliban ng barangay at SK election. Ano nga ba ang issue sa motion to intervene na ito? At bakit sinabi mismo ni Attorney Macalintal na dapat itong i-deny on-site ng Korte Suprema? Yan ang ating tatalakayin ngayon. This is presented to you by Education 4708. Just proceed to view the full content. Unang-una, ano ba ang ibig sabihin ng motion to intervene? Sa batas, ito ay isang paraan para ang isang tao o grupo na hindi orihinal na bahagi ng kaso ay makasali sa proceedings dahil naniniwala silang apektado sila ng magiging desisyon ng korte. Sa kasong ito, ang Liga ng mga Barangay at ilang incumbent officials ay nais makilahok dahil sila raw mismo ang direktang maaapektuhan ng postponement ng barangay at SK elections. Pero dito na pumasok ang matinding pagtutol ni Attorney Romulo Macalintal. Ayon sa kanya, walang sapat na legal standing ang Lega at ang mga opisyal na sumumpa rito. Kaya't dapat daw itong i-deny agad ng Korte Suprema. Ano ang mga dahilan ni Macalintal? Heto ang kanyang mga punto. Una, hindi malinaw ang pinagmulan ng mga dokumento. Hindi tiyak kung galing ba ito sa mga barangay chapters, sa mismong liga, o sa mga individual village chief. Ikalawa, kakaibang timing ang annexes. Ilang annexes ay lumabas na pumirma bago pa man may pasa ang RA 12232 o bago na isumiti ang mismong petisyon ni Macalintal. Kaya nagdudulot ito ng hinala na may perjured o hindi totoo sa ilang dokumento. Ikatlo, uniformity and notary issues. Maraming certifications at special powers of attorney ay notarized ng iisang notary public sa parihong araw. Isang indikasyon na posibleng orchestrated na hakbang. Ikaapat, pari-parihong salita ng resolusyon. Ang mga resolusyon mula sa iba't ibang barangay ay halos magkakapariho ang laman at kulang ang pangalan ng tamang kinatawan. Tila gawa lang ng isang source at hindi kusang desisyon ng bawat barangay. Ikalima, alam ng mga opisyal ang kanilang termino. Dagdag pa ni Macalintal, malinaw sa batas na ang termino ng barangay at SK officials ay 2 taon lamang. Alam nila ito noong sila'y nahalal kaya't wala silang karapatang humiling ng dagdag na 1 taon sa pamamagitan ng postponement. Kung susundin ng Korte Suprema ang argumento ni Macalintal, maaring hindi papayagang makilahok ang mga lega ng barangay sa kaso. At kung mangyari yun, mananatiling nakasentro ang laban sa pagitan ng mga petitioner gaya ni Macalintal at ng mga pangunahing respondent, ang Senado, Kamara, Malacanang at ang COMELEC. Ang isyong ito ay mahalaga dahil kung papayagan ang Liga ng mga barangay na makilahok, mas lalaki at magiging mas komplikado ang kaso. Pero kung i-deny ito, mas mabilis na makapagdesisyon ang Korte Suprema sa usapin ng postponement ng BSKE. Sa kabilang banda, ipinapakita rin nito ang tensyon. May mga incumbent official na nais manatili pa sa pwesto habang may mga petitioners at botante na ipinaglaban ang karapatang makapili ng bagong leader sa tamang oras. Mga kaidoks, ang motion to intervene ito ay paalaala na ang bawat hakbang ng korte ay may implikasyon sa ating karapatan bilang botante. Tama si Attorney Macalintal, ang termino ay may hangganan at ang halalan ay karapatang hindi dapat ipagpaliban. Ano sa tingin ninyo?
Dapat bang payagan ang lega ng mga barangay na makialam sa kaso? O tama lang i-deny agad ito ng Supreme Court? Comment nyo sa ibaba at huwag kalimutang i-like at i-share ang video na ito para mas marami pa ang maging mulat sa usaping ito. Bigyan natin ng mahabang pag-analisa ang isyong ito. Posisyon of the Liga ng mga Barangay. Ang Liga ng mga Barangay at ilang incumbent barangay officials ay nagsampa ng motion to intervene dahil naniniwala sila ang direktang apektado ng kaso ng Korte Suprema sa RA 12232. Ang kanilang argumento ay nakabatay sa katotohanang ang pagpaliban ay nangangahulugan ng pagpapalawig ng kanilang termino, habang ang hindi pabor na desisyon ay ang maaaring magbunga ng mas maikling panunungkulan at bagong halalan ngayong Disyembre 2025. Mula sa kanilang pananaw, nais nilang marinig ang kanilang boses dahil sila ang mga nasa ground, namumuno sa kanilang mga barangay. Ipinapakita nito na ang mga lokal na leader ay nais ng representasyon ng kasong direktang nakaapekto sa kanilang panunungkulan at responsibilidad. Position of Attorney Romulo Macalintal. Mariing tinutulan ni Attorney Macalintal ang interbensyon at sinasabing dapat itong i-deny agad. Ang kanyang mga pagtutol ay nakatuon sa legal at procedural na mga dahilan. Ang kanyang panindigan ay nakaugat sa pagtatanggol sa konstitusyon at sa karapatan ng mga botante sa regular na halalan. Narito ang aking sariling pananaw tungkol dito. Sa pagtingin sa magkabilang panig, makikita natin ang dalawang magkaibang prioridad. Binibigyan din ng Liga ng mga Barangay ang representasyon at pagpapatuloy ng pamumuno na sinasabing may karapatan silang makilahok sa desisyon. Samantala, binibigyang diin ni Attorney Macalintal ang integridad ng batas at karapatan ng mamamayan na bumoto at itinuturo na ang pagpayag sa mga questionabling intervention ay maaaring magpahina sa kaso at magdulot ng pagkakaantala sa hustisya. Ipinapakita ng tensyong ito ang mas malaking katotohanan sa ating demokrasya, ang balansi sa pagitan ng mga leader na nais manatili sa pwesto at ng mga mamamayang nagnanais ng pananagutan sa pamamagitan ng regular na halalan. Mga kaidok, ang kasong ito ay hindi lang tungkol sa papilis, notaryo o resolusyon. Ito ay tungkol sa ating karapatang mamili ng bagong leader sa tamang oras. Kung paulit-ulit na ipagpapaliban ang halalan, ang mga leader ay nananatili nang walang malinaw na mandato mula sa taong bayan. At kung pahihintulutan naman ang mga hindi malinaw na dokumento at posibleng orchestrated move, mawawala ang tiwala sa proseso. Ang tunay na aral, ang kapangyarihan ng pamahalaan ay dapat laging nagmumula sa taong bayan, hindi sa hangarin ng mga nasa pwesto. Kaya manatili tayong mapagmatsyag dahil ang desisyon ito ay hindi lang para sa mga opisyal ngayon, kundi para sa kinabukasan ng ating demokrasya. Ano sa tingin ninyo, mga kaidoks? Dapat bang isali ang mga incumbent barangay officials sa kaso? O tama ba si Macalintal na i-deny on-site ito dahil walang malinaw na legal standing? Ipahayag ang inyong mga saloobin tungkol dito sa comments at huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe at mag-share nito sa ating mga botante at mga kandidato. At ito ang EDOX DC na nagsasabing sa bawat panahon at pagkakataon sa katotohanan dapat nakatuon. Hanggang sa muli, paalam!